nakakatawa kasi yung mga nagtutuligsa, kahit isang pirasong biskwit wala pa silang bigyan. Yan ang pag-aakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. At hindi ko kailangan ang posisyon mo. Flashback. Tas ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon, natuwa ako doon. Alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya, na ngayon hindi pa siya nakapwesto, nagsalita na lang kung ano-ano. Wala namang ginagawa masama sa kanya si First Lady. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yon. Adik nga siya adik sa trabaho, adik sa pagmamahal sa bayan. Di ba? Kaya dapat dito ay tulungan natin o suportahan natin ang ating Pangulo. Sir, ano po magsasabi niyo sa isang abogado na sasampalin daw po ako ng ginang? Ay talaga namang yon, isang malaking kabastusan yon. Sa katotohanan niya, yan si Atty. Glenn Chong, kaibigan ko yan dati. At yan ay aking pagtinulungan na inendorso ko yan sa pagiging COMELEC Commissioner. Kaya lang ay siguro masyado siyang naghihintay. Alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya, na ngayon hindi pa siya nakapwesto, nagsalita na lang kung ano-ano. At ang mahirap na ay wala namang ginagawa masama sa kanya si First Lady. Si First Lady nga tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagdadala ng lab bus medical mission sa mga probinsya na hindi rin napapublicize, pero malaking tulong ang ginagawa niya. Kung ang isang tao nagkakalat ng kasinungalingan, paninira o mga propaganda laban sa aming Pangulo, yun siguro kung gano'n ang kanyang gawain, pwede mo pang talagang pagsabihan at murahin. Pero yung kagaya naman ni First Lady, wala namang ginagawa yung tao in fact, puro tulong na nga lang ginagawa. Walang kibo, walang kahit na anumang publicity. Kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yun. Sponsorship dito ang SM Foundation. Napakabuti ng SM Foundation. Kaya akala nila, yung iba naninira, kasi sinasabi ko, kapiranggot lang daw yung nutriban, hindi naman nila alam, meron pa itong oatmeal, may gatas, na makakapagbigay sa kanila ng nutrition. Ang nakakatawa, kasi yung mga nagtutuligsa, kahit isang pirasong biskwit, wala pa silang bigyan. Hindi lang yun, sir. Ang bawat eskwelahan sa Kailiton, may 1,000 more than 1,000 students. Ang cost ay more than 200,000. Yes, oo, bawat school. Oo, kaya hindi kakapiranggot yun, no? At sana yung mga tumutuligsa, tumulong na lang sila. Oo. Kesa yung tutuligsain nila ako, sila nga kahit isang pirasong biskwit, wala pang nabigyan. Saan ka ba makakita na gano'n? Sa programang ito, sa ilang bata na po yung nakacover dito? Ay, siguro mahigit 4,000 na. Yung sa akin lang, pero yung sa mga kasamahan ko na ginagaya na nila ito ngayon, ina-adapt nila, ay libo-libo na rin sa iba-iba mga lugar. Meron ako mga kasamahan na ginagawa din ito. Kaya lang, hindi sila nako-cover ng ating media. Pero ang importante doon, hindi man yan ma-cover ng media, ang importante sa lahat ay nakakatulong sila. Yun nakakatulong. Kaya ako, nananawagan ako dun sa mga naninira sa akin, kung maari lang, tumulong na lang kayo. Sek, last question, Sek. Ano po magsasabi niyo sa isang abogado na nasasampalin daw po ako ng ginang? Ay talaga namang yon, isang malaking kabastusan yon. Sa katotohanan niya, yan si Atty. Glenn Chong, kaibigan ko yan dati. At yan ay aking pagtinulungan na inendorso ko yan sa pagiging COMELEC Commissioner. Kaya lang ay siguro masyado siyang naghihintay. Alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya, na ngayon hindi pa siya nakapwesto, nagsalita na lang kung ano-ano. At ang mahirap na ay wala namang ginagawa masama sa kanya si First Lady. Si First Lady nga tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagdadala ng lab bus medical mission sa mga probinsya na hindi rin napapublicize, pero malaking tulong ang ginagawa niya.
Kung ang isang tao ay nagkakalat ng kasinungalingan, paninira o mga propaganda laban sa aming Pangulo, yun siguro, kung gano'n ang kanyang gawain, pwede mo pang talagang pagsabihan at murahin. Pero yung kagaya naman ng First Lady, wala namang ginagawa yung tao eh. In fact, puro tulong na nga lang ginagawa. Walang kibo, walang kahit na anumang publicity. Kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yun. Yun ay hindi na a gentleman's act. Kaya ako talaga ay nangihinayang sapagkat si Atty. Glenchong sana ay matalino naman. In fact, nirekomenda ko nga yan para maging COMELEC commissioner. Kaya lang, hindi siya nakuha. Pero dapat hindi niya ipagdamdam yun. Kung talagang tumulong ka kay Pangulong Marcos sa kanyang eleksyon, yung pagtulong mo ay dahil na rin sa pagmamahal mo sa bayan. Na gusto mo ay ang umupo na ating pinuno ng bansa ay yung may kakayahan upang maging maganda ang ating kinabukasan. Hindi dahil na tumulong ka dahil gusto mong maging COMELEC commissioner. Ito sir, sa akin po, si Pangulo at si First Lady ngayon nagkasakit, tapos under medication, ganyan. Dahil talagang tagtag sa trabaho, sunod-sunod sir eh. Ngayon, meron po mga imbis na idalangin na po recovery, tinatawanan, sinasabi ng iba, pinakarma, ganyan. Sir, anong reaksyon sa mga tao to? Yung mga taong yan, ay sana ang aking panawagan sa kanila ay tumulong na lang kayo. Dahil ang panawagan naman ni Presidente Bongbong Marcos ay dapat ay lahat ng Pilipino ay gumawa rin ng kanya-kanyang paraan upang makatulong sa bayan. Kung puro paninira ang gagawin mo, hindi ka nakakatulong. Pag hindi mo tinulungan ang ating bansa, ikaw din ang maaapektuhan, yung iyong mga anak, yung iyong mga susunod na henerasyon. Kaya dapat ito, ang panawagan ng ating Pangulo, lahat ng Pilipino, bawat Pilipino ay sa kanyang sariling pamamaraan ay gumawa rin ng hakbang upang makatulong. At hindi manira. Dahil nakita naman natin na ang ating Pangulo ay talaga nagtatrabaho. Adik nga siya eh. Adik sa trabaho, adik sa pagmamahal sa bayan. Di ba? Kaya dapat dito ay tulungan natin o suportahan natin ang ating Pangulo. Sir, last kong tanong, sir, mensahe niyo po sa gusto maiisa sa mga programa na napagandang naisipan niyo po. Ang alin? Yung makikiisa po sa mga programa niyo po. Yung nga, nananawagan ako sa ating mga kababayan, lalo na yung merong kakayahan na tumulong din at ating tulungan ng ating mga kabataan sa kanilang nutrisyon sapagkat ang ating mga kabataan, sila ang pag-asa ng ating bayan at hindi lamang yan. Sila ay ating dapat ubugin upang maging kapakinabang na mamamayan at sila ay makatulong sa ating bansa upang sama-sama natin na tahakin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Ako ay nananawagan sa inyo. Suportahan natin ang ating Pangulo, suportahan ang administrasyon, suportahan natin at tulungan natin ang ating bansa.